Sa mga avid fans ng SB19 o mga 18, abangan ninyo ang muling paghataw ng inyong mga iniidolo sa Philippine Arena sa Mayo. Bukod sa kanilang concert, abala na din ang grupo sa promosyon ng kanilang latest single. Narito ang aking report. Pagkatapos ng matagumpay na konsyerto ng BINI nitong nakaraang Pebrero, eto na 18, para sa inyo ito. Ang Pinoy boy band naman na SB19 ang hahataw at magpapadugundong sa Philippine Arena. Gaganapin ang Philippine leg at kick-off ng kanilang simula at wakas world tour sa kinikilalang world's largest indoor arena. Mangyayari ito sa katapusan ng Mayo at ayon kay SB19 Stel ay excited na sila para rito. Super excited po kami kasi first time namin mag-Philippine Arena as solo concert ng SB19. Nakapag-perform naman na po kami doon, but this is something bigger for us and of course our company 1Z na maggawa ng show na sarili namin with partners. Exciting kami with the kick-off. Yung training namin, grabe na yung pag-iensayo namin. Like, tumutodo talaga siya. Like, sumakses talaga kahit yung training namin. But of course, nandun yung kasayahan namin na finally na-fulfill yung isa sa mga dreams namin. Na-check na namin yung isa sa mga bucket list namin na makapag-solo concert sa Philippine Arena. Pagkatapos nga ng kick-off show ng SB19 sa Philippine Arena, ay susundan ito ng isang show sa Taipei, Taiwan sa Hunyo. Sa Hulyo naman ay dadalo ang grupo sa Estados Unidos. At ang Canada at Honolulu, Hawaii shows naman nila ay sa Agosto. Oktubre ay sasalang naman sila sa Dubai, Doha, Riyadh, Jeddah at marami pang iba na nasa negosasyon na. Bukod sa kanilang paparating na concert ay abala na din ang grupo sa promosyon ng kanilang bagong EP. At bahagi nga nito ay kalalabas lamang nila ngayon na latest single, ang Damn. Kwento ng SB19 members na si Pablo at Josh, ito ay isang collaborative idea. Siguro po yung Damn, yung question talaga doon, anong pakiramdam? Anong pakiramdam na hindi mo simulan yung mga bagay na gusto mong gawin? So, dito sa team namin, meron po kaming tanong, paano mahihigitan yung sagad na? Yun talaga yung tanong, yun talaga yung nag-udyok kung paano namin nasulat yung Damn, kung paano namin siya nagawa, kung paano namin siya na-conceptualize. And everything is ambitious. So, lahat ng na hindi namin na-try from before, ginagawa namin siya ngayon kasi alam namin na through doing things that we haven't tried, magkakaroon ng mga panibagong results. It might be good, it might be bad, but hindi namin malaman kung di namin susubukan. So, yun po yung Damn. Parang creative brainstorming po. Kung ano po yung concept tsaka yung pinaka-final siguro output na gusto namin makita. Medyo mahirap po kasi syempre since we are a group of creative people, parang talagang batuhan, medyo ambitious yung mga gusto namin. And nag-worry po kami na baka medyo hindi namin ma-pull off. Pero mukhang okay naman po. Although, alam namin na may isa sagad pa eh. Minsan yun nga po lagi namin hinihigitan yung sagad na. Ang music video para sa kanilang nasabing kanta ay umani na ngayon ng milyon-milyong likes at views sa streaming platform na YouTube. Para kay SB19 Ken, kinikilala niya na malaki ang naitulong ng grupo para sa kanyang personal growth. From the very start, there are a lot of things that I thought na hindi ko magawa, but being a member of this group taught me a lot of things, and especially sa pagkatao ko and sa character ko, dami talagang naitulong and madaming discoveries na natuklasan, especially sa talent, sa skills. Talagang mas nahon ko pa talaga yung skills ko, especially pagdating sa music. And that's why I'm just so thankful magkakasama kami. Definitely kaming lahat, madami kaming natutunan through our struggles and experiences. Experience talaga ng pinaka the best teacher. That's why naging better person talaga. Sa nakaraang taon, kahit dumaan sa iba't ibang hamon ang grupo, maituturing umano ito ni SB19 Justin na mas lalong nagpatibay sa kanilang samahan bilang isang boy band na iniidolo ng maraming tao. For this year po, what we're looking forward po talaga is
yung mga result ng mga changes na gagawin namin for this era. Kasi hindi lang po kami trying something new with in terms of music or sound, but yung lahat po ng processes din namin, we're trying something new, we're experimenting, and we're very excited and looking forward for the result. Kung if it will kung mag-work ba ito, or it is something na meron kaming matututunan, may makukuha ba kami from this, it will be very successful, ganyan po. And from the previous experiences naman po namin, we're very thankful, first of all, sa lahat ng tao na nakasama namin po sa journey namin. Individually, as a group, sa company po namin. We're very thankful lang sa lahat ng tao, especially the fans, na yes, laging nandyan po, not just to support, but to give us criticisms na will help us to grow. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.